So umorder tayo sa Shopee ng gulong. So later papakita ko sa inyo kung anong gulong yon. Okay na, wala nang wobble oh. Last time kasi guys nagwawabol yan eh. Kahit pagbitaw ko pa lang nagwawabol. So yun, bali ngayon guys, palabas lang tayo at magwi-withdraw lang ako kasi meron tayong mga paparating na items na i-install natin sa ating Honda ADB 160. Sana all. So umorder tayo sa Shopee ng gulong. So later papakita ko sa inyo kung anong gulong yon. So naubusan kasi tayo ng cash kaya kailangan nating mag-withdraw muna. Tsaka for today's topic guys, yun, pakita ko sa inyo yung ipapalit nating gulong, tapos tayo na din mag-i-install. Grabe yung mga lubakers. So bali ito na guys yung na-mention ko kanina sa inyo na binili natin na gulong sa Shopee. So ito, Pirelli brand siya. Ito yung trending ngayon na Scorpion na dual sport na gulong na pasok sa ADB 160. Ayun yung size ng sa likod, ito naman yung sa harap. Tapos meron na rin yan guys na tire sealant, pero hindi ko alam kung gagamitin ko to kasi hindi naman ako nagamit ng tire sealant. Tapos ang papalitan natin guys is itong Corsa. So kung makikita nyo yung babaw ng pudpud nito, so ayan na siya guys. Kung titignan naman sa actual yan guys, hindi naman siya pudpud na pudpud, pwede mo pa siyang gamitin. Kaso ang problem nito, based din dun sa mga napagtanungan ko, kahit hindi pa siya sagad, kapag pumipreno kayo, nag-i-skid. So ganun yung na-experience ko dito guys. Kahit yung mga hindi naman ganun ka diin na pagpreno, pero kapag biglaan, nag-i-skid siya. Unlike dun sa unang kabit nito guys, talagang makapit siya. Kaya nagustuhan ko rin tong Corsa. Pero ngayon, magta-try naman tayo ng ibang brand. Ito naman Pirelli. Tapos itong harap ko naman guys, mga nasa 21,000 plus. So hindi pa ako nagpapalit, ngayon pa lang. So pwede pa naman. Kaso yun nga, magte-testing tayo ng ibang brand. So yun guys, bali ngayon ang gagawin ko, tatanggalin ko lang itong sasakyan. Itong sasakyan ilalabas ko lang para itong motor is maigit na ako rito. Tapos tatanggalin natin yung mga gulong. Then dadalhin ko lang siya sa mga shop. So bali ngayon guys, natanggalan natin tong pipe. So ito kasi yung pinaka mahirap na part pagdating dito sa ADB 160. Kasi bago mo makalas tong rear na gulong or itong gulong sa likod, marami kang babaklasin. Kaya siguro yung vulcanizing na malapit dito sa amin, maingat, kaso pagdating sa pagkakalas. Though babayaran mo naman yung services. Ewan ko, hindi ko alam kung sa ibang vulcanizing shop is ganon din. Pero dito sa amin kasi gusto na dalhin yung mismong gulong na lang. Ang huli na lang is yung lock nut na nandyan. Tapos move tayo dun sa harapan. Yung sa harap madali lang yun eh. Parang napansin ko guys, umikot siya. Try natin ulit. Yun. So buti na lang guys, nakisama. Mabilis lang natin siya natanggal. Ito kasi yung mahirap na part. Okay na guys, napalambot na. Sigip na nito. So yun guys, natanggalan natin. Ang hirap kalasin.
Pero nagtagumpay naman. So ito na yung swing arm. So matatanggal na natin to. Ayan. Op. Ayan. Nakakalas din. So bali itong mga spare natin guys, ibigay natin to dun sa ADB 160 group para kapag may nangailangan, kailangan ng responde sa mga nabutasan ng gulong, yan yung ibibigay natin. Yun lang problema lang kasi palit pa. So ito tusok yan. Saan? Ay, bigat pala. Bigat bali. Ito tusok yan dito. Aray, ang bigat. Bigat na babe. Yan yan. Para? Okay na. Yun, pasok. Hirap pag walang kasama. Pasok. Tanggalin natin itong ano ulit. Ayan. Tanggalin natin ito, sumasayad. Sakto. Balik na natin ito. Linisin ko muna. Okay, so nakabit ko na yung gulong sa likod at saka dun sa harap. So binabalik ko na lang. Tapos may nanggugulo pang ganyang bata oh. Bida-bida oh. Bali nakabit na natin yung gulong sa harap at saka dun sa likod. Nice. So ayan siya. Ganyan ang itsura ng Scorpion ng Pirelli. Tapos ito naman yung nasa rear. Hindi lang masyado kita guys kasi madilim eh. Pero bukas titesting natin yan kung talagang effective. Test drive natin yan. Yun, bali ngayon gamitin na natin tong ADV. So yan guys, nakita nyo naman ang nakalagay na sa kanya is yung Scorpion ng Pirelli. So tignan natin kung ano yung magiging first impression natin dito. Alright, ikot muna natin siya. Proud to yun. Ito maganda talaga sa ADB guys. Masyadong stable siya pagdating sa mga ganong lubak.
Kaya talaga pag long ride, ito talaga lagi kong dinadala ADV. Di ka mapapahiya dito. Check nga natin. Okay na, wala nang wobble oh. Last time kasi guys nagwawabol yan eh. Kahit pagbitaw ko pa lang nagwawabol na. Bola lang yan. All goods. Sa preno. Oh yun oh. Hindi na siya nag-i-skate. Pero syempre hindi ko na susunod-sunodin at ipapakita sa inyo kung mag-i-skate ba o hindi. Kasi syempre magsasuffer yung gulong natin bago magagalusan siya or mapupudpud siya agad. Pirelli pa naman to. Tapos kilala pa yung Pirelli na mabilis daw maupod, sabi ng iba. Pero sa akin okay lang rin naman as long as tumagal siya ng 1 year or more than 10k. Ito pa rin yung kukuhain natin. Tapos yun guys, ang first impression ko rito, yun nga na-mention ko sa inyo, na-resolve niya naman yung wobble ng handlebar. Nice. Hindi ko alam kung dahil sa Pirelli yun or as long as nakapagpalit tayo ng panibagong gulong, mawawala yung wobble. Kasi yung stock natin talagang palitin na siya. Though hindi mo makikita doon sa indication ng gulong na pudpud na siya or kailangan mo na siyang palitan based doon sa, yun nga, sa may level kasi na tinitignan doon. Kasi more than 20,000 na rin naman ang natakbo nun guys. Though hindi naman pudpud na pudpud yung harapan katulad sa iba na labas na yung ply or talagang wala ka na makikitang markings, pwede pa naman siyang gamitin pa nalba sa mga halimbawa sa mga naplatan. Ayan, pwede pa naman siya. Kasi dati guys kapag yan, isang kamay lang ako, nagwawabol na yan, kailangan ko na siyang alalayan. Unlike ngayon, ayan, kahit isang kamay lang yan guys, wala siyang wobble. Nasa gulong pala ang problema at wala sa driver. Dito ko yan. Alright. So yun, I think yun lang naman lahat. All goods para sa akin tong Scorpio na to. Hindi ko pa lang natatry sa off-road, pero eventually matatry din natin to guys kapag nag-ride tayo sa mga paparating nating ride. So yun guys, so bali kung meron kayong mga katanungan, clarification or any suggestion, i-comment nyo lang sa i-upload nating video para dito. And kung sa tingin nyo naman guys naging interesting tong video natin, pa like and share and subscribe na lang din guys para updated kayo sa mga susunod nating uploads. By the way guys, yung price pala ng gulong harap at saka likod nung nabili natin to sa Shopee, trinay ko yung 1111. Hindi ko alam kung talagang nag-sale sila that day, pero ayun, maganda naman natin nakuha. So bali nakuha natin to siguro around 5.6 to 5.7. So ipapakita ko na lang dyan, ipa-flash ko na lang sa screen yung price. So yun, nabigay ko naman lahat na ng info. Wala naman na ako nakalimutan pa. Hanggang sa muli guys, salamat.